69% sa mga Filipinos daw ay sinusuporta ng impeachment yung impeachment laban kay VP Sara. Nakakatawa. Saan kayo nag-survey ba? Kasi doon pa nga lang pruweba pa lang natin sa mga reactions sa mga social media post. And even kahit example na lang yung mga bias na media, magpo-post sila na, PBBM, pinaka ganito. Tapos ang daming tawa. Doon mo palang makikita. Hindi totoo yung ganun. Pero on the same survey firm, nangunguna pa rin si VP Sara. Din umano ang Octa Research. May unreleased survey din umano ang Octa Research sa 2028 presidential preferences. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte pero lumiit na ang pagitan o lamang niya kay former Vice President Leni Robredo. Galing din ng messaging nila, no? Syempre, unbeatable kasi si VP Sara. So, para hindi masyadong halata yung kanilang survey, nangunguna pa rin si Sara Duterte, pero lumiliit na. Sabay nila yung survey na 69% ng mga Filipinos back the impeachment trial. Ang galing! Pero ito na-interview ni Christian Esguerra si Gadon noong ito 1 month ago. Sino daw yung pinaka viable opponent ni VP Sara? Ito sagot niya. Nagdeklara si Sara Duterte. Sino nakikita nyo na isang malakas sa pantapat laban sa kanya for president? Well, in terms of political Bobo! Ay, tuloy mo muna. machinery, following, and Following? alliances. Wow, I alliance. still think that Martin Romualdez is still the most Alliance, formidable alliance. candidate. Sino? Si Martin Romualdez. Martin Kasi Romualdez? kumpleto siya. Yung makinarya niya. Natawa si Esguerra. Ulitin nga natin na yung tawa niya. Masyado ka namang makatawa. Nagdeklara si Sara Duterte. Sino In terms of sabi? political machinery, Tatawa siya. following, and Parang si Esguerra. Sino? alliances, Nag-isip pa yung bobo. still think that Martin Romualdez is still the most Sino? formidable candidate. Sino? Si Martin Romualdez. Martin Kasi Romualdez? kumpleto siya. Yung makinarya niya. Tumawa si Esguerra. Tumatawa. Dapat pinakita mo mukha mo dyan, Esguerra. Remember that. At anong nangyari ba? Puro lang naman paninira ginawa nila kay Martin . Until now. Maleta. Kahit nga 1,000 pesos, wala silang pinakita kundi puro maleta . Mga gago din yung mga testigo niyan, halatang-halata. Natawa si Christian. They cannot answer directly. They cannot, nagpapasahan pa ng microphone. Okay. Ngayon, 1 month ago yan ang sinasabi ni Gadon. Ngayon, napapansin ninyo, tila baga may niluluto sila laban kay Martin Romualdez. Ito ay lang naman natin kasi nakikita na natin yung senyales . These are the signs na nakita na natin before. Even kay VP Sara, kung papaano nila nilaglag si VP Sara. Nakita natin yung mga senyales. And ito, kay Zaldico, nakita din natin yung senyales. Ito naman, kay Martin Romualdez, nakikita na natin ang senyales. Kagaya na lamang ho ito. Ayan, tingnan natin kagaya na lamang ho ito. Paano kung ang mayorya sa Kamara nabubuwag na rin dahil sa VP Sara saga? Ayon kasi sa aming source, isa-isa nang nalalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Agoy! Nangangamoy laglagan na Detalye to. sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
Tila nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ang miyembro ng Lakas na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Laglagan na to. Representative Mika Swansing, House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Boji D na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng Lakas members sa mga susunod na buwan. Kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Ayon pa sa source, marami sa Lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo noong una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025. Marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw Lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang miyembro ng NPC, 2 mula sa PFP at isa mula sa Nationalista Party na mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong miyembro ng NUP, muli itong lalaki at aakit na sa mahigit 50 ang mga miyembro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC. Pero Ayan. So maliban dyan na nakita nyo nalalagasan na yung lakas ni Martin Romualdez. Maliban dyan, nakikita ninyo yung feed sa balita na makakasuhan na si Martin Romualdez. So ito na, nag-uumpisa na papalapit na tayo doon. Halimbawa, yan, lilipat sila sa PFP, lilipat sila sa NUP. Like for example, PFP kasi dati, ang parang minamanok nila na lalaban kay VP si Martin Romualdez. Pero ngayon, nalalagasan na sila sa Lakas, which is pinsan niya yon. So, syempre, in between pinsan at saka anak, sino kayang pipili ni Marcos Jr.? A bear? So, with that, another sign is etong na nga. Kikita natin. The control cases lang po. Nasabi kasi ni Ombudsman na ngayong tag-init-iinit. So, we'll just like to ask for updates. Meron na po bang cases na ifa-file for this month? And against whom? Kasi na-mention before Gabonada, Senator Escudero, former Speaker Romualdez. Meron na po bang timeline? At least for this month. The specific instructions is not to give a timeline to make sure that we are not bound by them, no? Kasi ang gusto talaga namin ay quality over any specific timeline that we may give. Pero malapit ako yan, malapit ako. There are senators, congressmen, and yung 2 pong masterminds nung or master plunderers na sinasabi ni Ombudsman, that's all in the works. Sir, the 2 master plunderers are public officials, not necessarily. Yung binanggit po ni Ombudsman dati, the former speaker and the former Senate President. Yon, former Speaker and former Senate President. So, ito for me hindi ito maaga or hindi ito celebration para sa akin. Kasi kahit kakasuhan nila si Martin Romualdez, hindi pa rin yun Isi-save pa rin nila dito si Marcos Jr. Kaya, kung ito ay mangyayari, ang possibility lang talaga nito is ilalaglag ni Marcos ang kanyang pinsan dito. At mag-stop na lang hanggang doon. Zaldico, una nang nailaglag si Zaldico, tapos na yun, done na yun. Pangalawa, incoming ito si Martin Romualdez, ang kanyang pinsan. Kasi pare-parehas sila ng sinasabi, pare-parehas yung ano nila He knows Diba? a lot.
He knows a lot. Kasi all of a sudden, biruin ninyo, December pa sinabi yon. December, tinanong si Marcos Jr. kung kasama ba si Martin Romualdez at anong sabi niya? Very firm. Ang kanyang sabi na hindi kasama. Pero magtaka kayo ngayon, bakit kasama siya? Lahat po yan. So, we want the information to come from him. Okay. Oo. Sir, papatawag, ano ba to? PI pa lang tong if ever, no? Or case na agad to lalabas sa inyo? Yung, Kay Speaker and then kay Chief. what do you mean? You said, si Ombudsman yesterday said, kakasuhan, di ba? Or Mm-mm, conspiracy, bribery pa to? Yes, that is the angle. Plunder and conspiracy to commit plunder as well. So, diretso filing or PI siya? PI. Of course, we will give them the opportunity to answer in the form of a preliminary investigation. Meron ho tayong, the process is after the fact-finding investigation is completed, it will yield a complaint. That complaint will now be brought to the preliminary investigation team, and that team will ask all the respondents to submit their counter affidavits as a form of due process. So ngayon, finding pa lang AO. Yes. Tapos tayo. Oo. We are at the tail end already. Oh, tail end. Same din kay Remulla. Anong sabi ni Remulla? Seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Ayan. Alam nyo naman, pag may sinabi ito, gagawin nila Mangyayari They're giving us hints already na ang susunod dito si Martin Romualdez ang ilalaglag nila. Kasi conspiracy to commit plunder So, conspiracy to commit plunder, sino ang ka-conspire niya? Sino ang conspirator at co-conspirator? Co-conspirator ba itong si Martin Romualdez? At sino yung pinaka-main? So, hindi po pwede na kapag pinakulong na nila or nakasuhan na si Martin Romualdez, stop na tayo doon at magbunyi na tayo. Kasi, conspiracy to commit plunder, ibig sabihin, meron siyang boss. So, nagumpisa tayo sa mababa. Zaldico, sinusunod niya si Martin Romualdez. Martin Romualdez, sinusunod niya si Presidente. So, ang gagawin nila ngayon dyan, ilalaglag itong dalawa na ito. Ayan, lalaglag yung dalawa, matitira yung President. Galing. So, abangan natin yan, asahan natin yan kasi nakikita na natin ang senyales na talagang susunod itong si Martin Romualdez. Sinabi ni Ombudsman, sinabi ng spokesperson, at nalalagasan na or nagsisialisan na yung kanyang makasama sa or kanyang member sa lakas, senyalis na yon. Alright? Anyways, ayan, interview with Senator Jaime, I think napanood na ninyo ito. But tingnan natin yung a little bit of it. At ang akala pa nga, magbi-BP, Bongo at PRRD para sa PDP laban. Kaya hindi ko maintindihan saan galing itong mga kwentong to. Samantalang sabi ni VP Sara, pumila na kayo. Sabi ko si Bongbong pipila. Ay pumila na kayo kasi wala na akong balak dyan. Yun ang usapan nun. Tapos, yun nga, si Bongbong sabi, sino naman ang vice ko? Pero nakapagpila na siya sa mayor, walang kasunduan. Ako po, kung may kasunduan, ba't naman papayag ng kalahating termino? Samantalang siya yung talagang tinutulak na maging presidente. Papayag ba yun sa 3 years lang? Parang apakagulo. At saka may statement talaga si Bongbong nun. Pinakita ko pa nga sa media kahapon, sa Senado. Talagang sinasabi ni Bongbong, walang term sharing. Very unstable yan. Walang tuloy-tuloy na polisiya. Magulo. Ayan, kasi kaya po namin ikaw ang tinatanong po namin, Senador, dahil alam po namin na kayo ang talagang matinding mahigpit na ugnayan sa mga Duterte bago ang eleksyon. Kasi kasama ko si Mayor Sara noon sa pangangampanya bilang senador noong 2019. Nakasama ko siya. Halos araw-araw kami kung saan-sang lupalop kami nakakaabot. Ito lang yung logic dyan. Napanood naman ninyo siguro yung interview kay former Ombudsman Samuel Martires. Ang sabi niya, paano siya kinuha ni PRRD? Nagulat siya kasi hindi niya ka-close, hindi niya kilala masyado si
Martires. Ngayon, biglang sinabi ni President Duterte kay Martires na mag-file ka ng application mo, sabi niya ganun. So nagulat si Ombudsman Martires, sabi niya, ha? Sigurado po ba kayo? Sabi niya ganun. Oo, basta mag-file ka, nag-file siya. So siya ay naging ombudsman. Tapos ang sabi bago pala yung oath taking, sa oath taking sinabi ni Martires, sure ba kayo? Sure, sabi niya. Ngayon, kung meron kayo, sabi ni Martires, nahirit niya, kung meron kayong makita na mahuli or nakita or nabalitaan na ako ay tumanggap ng pera, sabihan nyo lang ako ora mismo magre-resign ako. Sabi niya ganun. Alam niyo yung sagot ni PRRD? Kaya nga ikaw ang kinuha ko sabi niya. Kasi kilala kita at alam ko na hindi ka ganun. So, kung i-analogy natin ito dito sa sinasabi ni Madriaga na kinausap daw ni PRRD si Bongbong Marcos na term sharing tayo sa 2025, baba ka ikaw yung magpapresidente pero sa 2025 bababa ka para susunod yung anak ko kasi kung hindi, yung mga ganun. So ang analogy noon dito is hindi kakausap si PRRD ng basta-basta lang. Ibig sabihin yung mga kakausapin niya, halimbawa nung pinatakbo niya si Senator Bongo, pinagkakatiwalaan niya. Nung sinabi niya si Attorney Jamie Bondoc na tumakbo kasi naniniwala siya sa mga capacity niya. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong. Ibig sabihin, kinikilala niya, sinisipat niya ng maigi kung sino ang dapat. So, knowing, alam niya, nakasama sa listahan ng PDEA si Marcos Jr. na adik, do you think kakausapin niya si Bongbong Marcos para tumakbo? Tapos term sharing, instead na ang kausapin niya si Bongbong Marcos, edi ito na lang si Amy. Kasi si Amy, alam niya na magkakasama yan sila Amy noon pa with his daughter. So, di ba, logic lang, simpleng logic lang. Kung iisipin ninyo, hindi ka panipaniwala yung sinasabi na term sharing kasi hindi nagtitiwala si Tatay Digong kay Marcos Jr. Pangalawa, mismong si Senator Amy ang nagsabi, pumunta sila ng Davao para bitbit niya si Ading para kausapin si VP para naman tulungan siya at siya na lang ang mag-vice niya kasi so anong sinasabi na parang tinakot pa si BBM daw na pag hindi daw bumaba ng 2025 they will have to do this yung tawag doon, overthrowing. 'Di ba sobrang labo? Tapos ito naman, ayan. Naipaalam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging pahayag ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice noong Martes, April 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakamonitor sila sa nasabing pagdinig upang ipaalam ito sa Pangulo. Nakamonitor sila? Anong nakamonitor upang ipaalam sa Pangulo? Alam na ninyo ang takbo. Kasi kayo ang nasa likod. Ang sabi ng abogado, ito kasi sabi ng abogado ni Ramil, alam mo yun, Amy. Kasi ikaw mismo nagsabi na nandun ka, nagpapasalamat ako at kinonfirm mo na ikaw nagsabi na andun ka. Tingnan natin etc. To which Senator Amy Marcos was saying it is all a lie. Sinungaling. Narinig ko sa press con yun. Ang masasabi ko lang dyan, usapan to ni PRRD sa kanila Ramil. Wala naman siya dun So paano niya masasabing lie? Usapan ni PRRD sa si Ramil. Hindi nga kilala ni PRRD si Bongbong Marcos. In fact, ang nagdala kay Bongbong Marcos sa Davao si Amy. So paano walang koneksyon si Bongbong at saka si PRRD o any of the Dutertes? Then she accused... Hold on, sir. But what Ramil said was that BBM and Amy Marcos went to Rodrigo Duterte to talk about him
being President, BBM, and Sara Duterte being Kita nyo? First, hindi niya alam. Tingnan niya. poisoning, etc. To which Senator Amy Marcos was saying it is all a lie. Narinig ko sa press con yun. Ang masasabi ko lang dyan, usapan to ni PRRD sa kanila Ramil. Wala naman siya dun eh. Abogado ka? Ikaw mismo nagsasabi na wala si Amy doon at saka wala si Amy doon at si PRRD at saka si Bongbong lang ang nandun. Pero doon sa affidavit ni yung kliyente mo, yung affidavit ng kliyente mo, ang sabi niya andun si Amy. Kaya ka nga kinorek ni Pinky, tingnan nyo. So paano niya masasabing lie? Teka muna, Then sabi she niya. accused... Hold on, sir. But what Ramil said was that BBM and Amy Marcos went to Rodrigo Duterte to talk about him being President, BBM, and Sara Duterte being Vice President. Kita nyo? Nagre-represent siya sa client niya. Hindi niya alam yung sinabi ng kanyang client. Ulitin ko, sabi ng client niya, si Madriaga, andun si Amy. Andun ako, andun si Amy, at saka si PRRD. Tapos sabi niya ng abogado, nagsasalita si Amy, wala naman siya doon eh. Si Bongbong at saka si PRRD lang nandun. Yan po yung nasa affidavit. Ngayon magpapalusot siya, magpapalusot. David niya, hindi ba? So nandun si Senator Amy. Merong isang pag-uusap doon na nandun si Ramil mismo. Palusot. May isang pag-uusap doon. Si Big Sen, dalawang pag-uusap. Ba't di mo sinabi dati yan? Sabi ko sa kanya, nag-isip, sabi niya. Galing ah. itsura mo na, Tony, pag nandun ako sa bahay niya, itsurang matandang-matanda na ako, tumutulong ako sa kitchen, ganyan, malakad-lakad. Ando si BBM, nakasomblero pa siya noon. And then sa pag-uusap nila na, sige, ikaw na ang magpresidente, BP si Sara. Ito yung according to Ramila, pero sa 2025, baba ka. Pag hindi, lasunin kita, palason kita. Reaction ni BBM? Sabi niya, yung mukot, tahimik lang. Grabe. Yun yung kanyang narration sa akin. Yung sinasabi ni Senator Amy na sinungaling yan, hindi totoo yan, hindi naman lahat ng pag-uusap na PRRD sa ni Ramil kasama siya eh. Hindi nga kilala si Bonget. Diba? So yung kanyang accusation na sinungaling yan, hindi totoo, sinungaling yan si Ramil, we heard the worst kay Senator Amy, diba? We heard the worst na sinabi niya sa kanyang kapatid, what more kay Ramil. So sinasabi ko lang, usapan to nung dalawa. Wow! Parang si Ramil din pala yan, very close kay PRRD. Sa kwentuhan nila. I understand, sir. I understand what you're saying. But we need to point out and underscore that in his affidavit, ang sabi... Yun nga, nasa affidavit niya yun eh. Nandun si Amy eh. Abogado ba to? Niya, di ko muna lalagyan ng title. Amy Marcos and Bongbong Marcos pumunta. Kasi ang palusot ni abogado, merong isang instance na dalawa lang sila. Yung pinag-uusapan natin dito, yung nakalagay lang sa affidavit niya. Doon sa affidavit niya, andun si Bongbong, andun si Amy, andun si PRRD. Ay Rodrigo Duterte at doon sinabi na tatakbo si BBM Presidente, tatakbo si Sara Duterte bilang Vice Presidente at magkakaroon ng term share. Nandun po siya, nandun po si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, doon sa pag-uusap na yon. Ngayon magpapalusot siya. Buti nga inamin niya eh, sabi niya. At least kinoconfirm ni Senator Amy na nagkaroon ng pag-uusap ng gano'n. At least kinoconfirm. Which, now, happy ako dahil yung sinasabi ni Ramil, nagkaroon ng pag-uusap na gano'n. Wow, ang galing niya magpalusot. Ngayon, umiba na yung sagot niya. Which, sabi niya, happy ako kasi kinonfirm. Ang sinasabi But namin... not in that context, of course, as the Senator is saying. Yung iba pang pag-uusap na tungkol sa... Hindi, huwag mo isali yung ibang pag-uusap kasi wala yan sa affidavit. Destabilization and everything, loss on poisoning. Usapan ni PRRD yung sa kanila Ramil eh. Hindi naman sinasabi ni Amy na hindi ko narinig yan kasi hindi laman lahat ng pag-uusap. Okay. Yung sinasabi mo na kinonfirm ni Senator Amy, yan po yung sinasabi ni Senator Amy nung the other day na, alam mo yan, sabi niya, andun kay, sabi niya ganun. Andun tayo, andun ako, sabi ni Senator Amy. Yun yung pagpunta nilang Davao. Hindi niya sinasabi na si PRRD ang kausap doon. Hello, bakit mag-uusap si PRRD at saka si Bongbong Marcos? Ang gusto ni PRRD na tumakbo, yung anak niya. Kaya nga na-disappoint si
PRRD kasi bakit nag-slide down si VP? Bakit hindi siya tumakbo? Malakas siya sa survey. Ngayon, sino maniniwala na kinausap o nag-usap si PRRD at saka si Bongbong Marcos? Di ba nga sabi pa ni Bongbong Marcos, no, he's a weak leader. Presidente pa si PRRD noon nung sinabi niya. Panahon pa ng filing of candidacy yun. Tapos sasabihin mo, kakausapin siya ni Bongbong? Grabe talagang kasinungalingan ninyo. Nako, Diyos ko po. Ito yun eh. Tignan nyo, ito yung sinasabi natin. Ayan Davao o. City Mayor Inday Sara Duterte, magkapatid na sina Senador Amy at bumisita kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte, magkapatid na sina Senador Amy at dating Senador Bongbong Marcos. Yan daw ay para batiin ang alkalde sa kanyang kaarawan. Sa litratong pinaw si City Information Officer Jeff Tupas, makikita ang tatlo na tila masaya nagkikwentuhan sa isang lamesa. Dahil sa larawan, umugo ngayon ang espekulasyon online sa posibilidad ng tambalang Sara Nakakapagmura tong taong to, no? Grabe, no? Duterte at Bongbong Marcos sa eleksyon 2022. Pero sabi ni Senadora Amy Marcos, wala silang politikang napag-usapan. Wala namang pahayag ang presidential daughter. Tinalaw din ni House Speaker Lord Alan Velasco at ilang leader ng Kamara si Mayor Sara para batiin sa kanyang kaarawan. Ano masabi mo dyan? Isa kayong malaking kasinungalingan. Sinuyo-suyo, niligaw-ligawan ninyo si VP Sara during that time. So wala pong katotohanan na parang ang dating nakikipag-negotiate si PRRD kay Marcos Jr. na adik. Alam niyang adik kasama sa PDEA. Tapos ano yung sabi niya? Weak leader. Hindi pa nakapagtapos. College dropout. Kakausapin niya yun. Sobrang ang layo. Kasi alam mo kasi ang ginagawa, kagaya ngayon, pinag-uusapan natin yan ngayon. Kasi gusto nila tayong kalimutan ang usaping flood control. Magandang gabi mga kapatid, ako po si Mayan Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5. Di ba kayo nagtataka o napapatanong din, ano na ba ang nangyari doon sa flood control scandal at mga ginawang pagdinig ng Kamara at Senado? Medyo tumahimik, no? So bibigyan ko kayo ng update. Sa ngayon mga kapatid, merong partial committee report na tinatawag. Ibig sabihin, nakapagsulat na yung Blue Ribbon Committee ng Senado na kahit papano ay mga rekomendasyon doon sa mga nakaraang pagdinig na isinagawa nila. Kaya lang mga kapatid, hindi yan mapagdebatehan sa plenaryo o hindi maibaba sa plenaryo at mapag-usapan ng mga senador dahil kulang pa rin po ng pirma. Para po sa kaalaman natin. Alam nyo, itong si Lacson at saka si Tito Soto, gumagawa lang sila ng dahilan para hindi talaga maituloy yung usapin, yung hearing dyan sa flood control sa Senado. Kasi kung tutuusin, December pa dapat last year, meron ka nang dapat committee report from the majority. Hindi naantay ng minority kaya gumawa ng minority report si Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos kasi hindi maantay yung majority pa kayo How come na majority kayo hindi nyo matapos-tapos yung committee report ninyo sa usaping flood control. Ngayon, gumagawa sila ng rason, dahilan. Sabi kailangan natin kumpletuhin ang at least 9 na pirma para mapag-usapan natin ito sa plenary. Ay wow! Alam ni Lacson na hindi pipirma sila Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos para makumpleto yan, para mapag-usapan sa plenary. So, kunwari lang, gusto nilang mag-soundbite na, ito, kailangan natin ng 4 lang nagpirma. Kunwari, papasok si Tito Soto at may pumasok na isa kung sino man yun. Tulfo, ayan. 6 na daw sila. Kulang pa ng 3. Alam niya na hindi pipirma yung nasa minority. Particular si Marcoleta at saka si Amy Marcos. So, hindi talaga matutuloy yan. Wala nang mangyayari. Kasi, alam nila, dadalo si Chavit Singson. Chavit Singson, madaming baon.
Kaya yan ang gusto nilang mangyari. Kunwari, ito, partial report, kulang pa ng 3 pirma. Ang sumusuporta sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pero may ilan pang senador ang gumagawa raw ng paraan para ito'y harangin. Yan ang agenda report ni Hannah T. 3 pirma na lang ang kailangan para ma-finalize na ang partial Senate Blue Ribbon Committee report sa flood control scandal. Sa 9 na kailangang pirma, nauna nang lumagda si Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson kasama sina Senators Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros. Bilang pagsuporta, nadagdagan pa ito ng pirma ni na Senate President Tito Soto at Senator Erwin Tulfo na siyang Vice Chairperson ng Blue Ribbon. Kapag kumpleto na ang 9 signatures, saka ito isusumite sa Senate Plenary para sa deliberation, amendments at posibleng adoption. Laman ng partial report ang findings sa serye ng investigasyon sa maanumalyang info-projects ng gobyerno at mga naunang testimonya ng ilang witness kaugnay ng mga sangkot sa scandal. May ilang senador umano ang nag-aalangang pumirma dahil ayon kay Lacson, nire-request daw ito ng mga dating kulig nila sa majority bloc. Hindi pinangalanan ni Lacson kung sino-sino ang mga ito. Una na ring inihayag ni Senator Amy Marcos na wala siyang balak pirmahan ang Blue Ribbon Report hanggat wala raw buong investigasyon. Diba gumawa na kami ng sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? Bakit po ba, Sir? For you, natabunan ba? Pilit na sila tabunan. Sagot ni Lacson dito, bakit hindi na lang daw tanungin mismo sa pagdinig ang mga binanggit ni Senator Amy? Tutal, miyembro rin siya ng Blue Ribbon. Nasaan na nga yung pagdinig na? Wala na nga. Kasi biruin ninyo committee report, ikaw yung lead, ikaw yung chairperson, Blue Ribbon Committee. Last year pa yan na hearing. December dapat supposed to be, meron ka ng committee report. Pero wala. Hanggang ngayon, ang pecha na. Ano sabi ni Marcos? Hindi may ring kanilang Pasko. December, January, February, March, April na. 4 na buwan na. Wala ka pang committee report. Anong klaseng pagiging irresponsible yan na hindi mo matapos-tapos yung committee report? Ngayon, magrarason ka na kailangan natin ng 9 na pirma para madala natin from committee level to plenary level. Wow! Gumawa ng dahilan para hindi matuloy yung hearing sa flood control. Kasi tama si Senator Amy, na gusto talaga nilang ibaon sa limot ang flood control. Kaya kung ano-ano ang pinapatong nilang issue ngayon. Pero wag kayo kasi ang tao, hindi naman nakakalimot ang tao. Ano mang uri, klase, pamamaraan na gusto nyong itabon yung issue sa flood control, hindi nyo maikakailat, hindi nyo maitatago sa taong bayan ang totoong issue dito. Kasi kung hindi ninyo kinurap-kurap yung budget na yan, hindi sana tayo masyadong nahihirapan ngayon sa fuel crisis na ito. Ngayon, anong solusyon nila? Anong solusyon nila? Ayuda. Kagaya nito, si Himod Puwet na Jorme ang tawag ni Marcos Jr. Jorme. Siguro ang ibig niyang sabihin sa Jorme is Yorme ni Joma Season. I mean, ayuda ang solusyon. Dahil sa dulot ng korupsyon. At ano pang sabi ni Yorme? Pasalamat po tayo kay Marcos Jr. Bakit kami magpapasalamat sa iyo? Tax ng bayan yan, pera namin yan. Kayo ang dapat magpasalamat sa amin kasi kami, pinapakain namin kayo, nilulustay ninyo ang pera ng taong bayan. Tingnan nyo sabi ng Himod Puwet na to. The sun shine again in Manila for our workforce in the city of Manila. Grabe yung pambubudol nito, no? The sun shine again in Manila. Ang galing-galing ang galing mo lang magsalita. Oo, yan yung lamang mo kay Marcos Jr. Ang galing mong magsalita, pero hanggang doon ka lang pala. Pag kinurot ka sa tagiliran, bigla kang mananahimik.
Dati Chua. Ano sabi ni Chua sa'yo? Bully na mayor. O ngayon, friendship na kayo. Kasi, paldo. Masaya ako para sa inyo, mga manggagawa na tagalungsod, kung saan ang ating Pangulo ay naglagak 2 months ago sa City Government of Manila ng... Uy, banggitin mo naman si Libiste. Kasama ba dyan yung binigay ni Libiste na bigas? 286 million pesos. Ay, wow. Palakpakan ng pera ng taong bayan. At ayon na rin sa direktiba ng Pangulo na tulungan naman yung kayong mga nagbabayad ng buwis. Buwis namin yan. Maalala ninyo, sabi ni Marcos Jr. dito sa pag-roll out sa pagbibigay ng 3,000 sa nung una tricycle, di ba? Tas jeepney. Sabi niya buong bansa. O tanungin ko nga kayo, kung meron ba, naambunan ba yung buong bansa? May natanggap ba kayo? Kasi malamang sa malamang, parang sa Maynila lang naman ito. Eto, Maynila na naman ito. Sasabihin nila, 80,000 ang mabibigyan sa kabuuan. Ang tanong, totoo kaya yun? O sa umpisa lang kayo? Mag-uumpisa lang kayo, magpapakita lang kayo sa Maynila, Metro Manila or sa Maynila. Tapos, wala na sa ibang lugar ng Pilipinas. Pero ang nakalagay sa headline, sa news, namigay sa buong bansa. Ano sabi ni Yorme? Pasalamat tayo, sabay yuko. Kaya... Ay, oo nga. Tignan niyo si Marcos, oh. Ay, si Marcos. Oh, okay pa ba to? Maglabas ka nga ng bulletin. Medical bulletin mo. Kasi tignan mo, tsura mo, oh. Ay, nako. Naagnas na. Sa totoo lang, naagnas na. Sos. Kaya, ito po personal choice niya. Kaya natutuwa naman kami. Personal choice niya. Ikaw ba yung personal choice niya magpresidente? Tanong lang. Hindi lang ho ito mangyayari sa Maynila. Mangyayari po ito sa buong bansa. Dahil sa local government support fund na binibigay ng Office of the President. Kaya, Mr. President, bago ko po kayo pakilala, buong kababaang loob, taos puso po kaming nagpapasalamat on behalf of the people of Manila. Thank you very much in these struggling, challenging times that you're helping the people of Manila. Maraming salamat. Grabe, yumuko pa. Ha? Kala ko ba sisingilin mo yung 203 billion estate tax? Sabi mo, yung pagkakaisa makakain ba? Nga. Sabi ng mga tanga, sabi niya, bakit Joe? Presidente ba siya at sisingilin niya? Oh, hindi. Hindi naman natin sinabi na siya yung sisingil eh. Pero ang gusto namin, panindigan niya yung prinsipyo na pinakita niya sa amin, sa atin. Na sisingilin niya. Siyempre, pag presidente siya, sisingilin niya. Pero hindi siya presidente, hindi siya yung sisingil. Pero hindi siya tatahimik na parang walang nangyari, na parang wala siyang binigay na pahayag na ganun noong araw. Kaya nga tayo doon sumuporta sa kanya kasi yung ninakaw, ibalik man lang. Pero ngayon, kahit yung kay Chua, naduwag siya. Kahit yung kay Chua, natahimik siya. Yun ang point natin doon. Kay Marcos Jr., sabi niya, nga, ang pagkakaisa, hindi ka mabubusog sa pagkakaisa. Singilin natin yan 203 billion. Kasi magjuju na yan sa 2026. O ano ngayon? Thank you, Mr. President. Sabay. Wow. Pero ng taong bayan yan. Ano pa masaan natin sa kagaya ni Isko at kagaya ni Jorme? O anong sabi ni Marcos Jr.? Ito, ano sabi niya? Ano sabi mo? Halos 15 billion. Mabilis. At ang ginawa namin, tinatanong namin ang mga LGU executive. Ay, sinabi mo sa uli? Nataon naman yung hindi ganong kabigat
ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. At nataon... Tanga! Sorry pero sa presyo ng langis, wala daw tayong magagawa. Pero sa presyo ng mga bilihin, may magagawa daw tayo. Ha? Nakita mo ba yung mga nagtatanim ng mga repolyo dyan sa may Highland place? Di ba pinagtatapon nila? Kasi lugi na sila kahit ibiyahe nila sa trading post niyan, lugi sila. Ano ibig sabihin nun? Kasi nagsitaasan na. Tumaas yung fuel na gagamitin para mag-deliver, kailangan tataas din yung presyo ng mga bilihin. So, hindi mo po pwedeng sabihin na tumaas yung fuel pero same pa rin yung price. Ano magagawa? O di taghirap na. Nakita mo nga yung mga jeepney, tigil pasada sila. Bakit? Kasi hindi nila masustain. Hindi nila maitaas ang pamasahe. Dahil sabi mo, wag silang magtaas ng pamasahe. Paano sila kikita? Anong pangkain nila? Bumibiyahe lang sila, nagsasayang lang sila, nagpapagod. Wala silang kita. So, tigil pasada. Ganon din yung mga magtatanim. Tigil tanim na rin sila. So, anong magagawa mo sa presyo? Sige nga. Walang hiyang mindset yan. Itong programang ito. At sana po, ipapagpatuloy nga natin ito. Sana po, ito makatulong sa ating mga kababayan. Paano makatulong yung 10 kilos na yan? Pili yung binigyan. Ilang araw lang yan kung isang pamilya niya at 10, 12 yung anak, isang dosena. Ilang araw lang yan. Sana po ay kahit papaano matupad ang aking pangarap na pagbaba ko bilang Pangulo, wala na pong gutom. Wow! 10 kilos, wala nang gutom? Katawa? Paano? Nagbigay ka ng 10 kilos kada pamilya. Hindi buong Maynila nabigyan. Tapos sasabihin mo, sana matupad yung pangarap mo. Ano sabi? Ulitin nga natin. Na pag po ay kahit papaano matupad ang aking pangarap na pagbaba ko bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Maraming salamat. Hanggang pangarap lang yan. Kasi yung ang sabi mo, pagbaba mo 6 million na pabahay. Wala. Ni 1 million, wala. 4 na taon ka na, ni 1 million, wala. Yung pa kaya, yung mga bigas na 20 pesos, hindi natupad. Yung pang sasabihin mo na, pagbaba mo, walang gutom. Ha? Itong balita anong balita? Mapabilang sa sektor middle class mapapabilang sa mahihirap. Nanganganib mapabilang sa sektor ng mahihirap. Ano? Ulitin mo. Nanganganib mapabilang sa sektor ng mahihirap ang mga kasalukuyang middle income class ng mga Pilipino dahil sa oil crisis na kinakaharap ng Pilipinas. Biruin ninyo, middle class yan Yan ang pinangangambahan ng tagapanguna ng Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng House of Representatives. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, bagamat kapwa nararanasan ng mahihirap at ng middle class ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, madalas anyang napagkakaitan ang sektor na ito ng tulong mula sa gobyerno. Ang middle class, itong sektor na kadalasang hindi saklaw ng ayuda kahit sila'y nalulunod din sa pagtaas ng bilihin. They are one major crisis away from falling below the poverty line. Dagdag pa ni Kimbo, kapag humina ang kakayahan ng mga middle class na kumita at gumastos, baka mismong ekonomiya na ng bansa ang tuluyan ng hindi makausad. Anong sinasabi ni Marcos na hindi natin makontrol yung oil pero makontrol natin yung presyo? Anong sabi? Ilang magsasaka ayaw na rin. Dagok sa mga magsasaka at mga mangingisda ang pagsirit ng presyo ng langis at pataba. Ang tugon ng gobyerno rito sa agenda report ni Che Sulit. Ang nagpapakain sa atin, wala na raw makain. Ito ang ipinahayag ng mga magsasaka at iba pang progresibong grupo sa gitna ng lumalalang krisis sa langis. Ayon kay Guillermo Hernandez, Secretary General ng grupong Kaisahan ng Manggagawang Bukid, malaking problema para sa kanila ang pagsipa ng presyo ng pataba o fertilizer. Halos
50% ang itinaas ng gaya ng urea. Dati ay nasa 1,800, ngayon po ay nasa 2,500 Wow! ang isang sako. Anong kikitain nila niyan? Ang isang hektarya po ay nakonsumo ng 15 hanggang 20 sako. Para kay Hernandez, ang ani nilang tubo ay ibinebenta sa halagang 2,000 piso. Higit mas mababa sa kinakailangang pambili ng kagamitan sa pagsasaka. Kaya naman daw ngayong taon, huminto muna sila sa pagtatanim. Wala na rin mangyayari. Pagod lamang, hirap. Lugi pa kami sa gasto. Base sa huling weekly price monitoring ng Agriculture Department sa mga pataba, naglalaro sa 1,000 pesos hanggang sa mahigit 2,800 ang presyo ng pataba depende sa klase. Grabe yung presyohan yan. Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, pinag-aaralan na ng ahensya. Ayan, pinag-aaralan. Yan sabi nga ni PRD, you do not give orders in the middle of battle. Pero sila, ngayon, nasa battle na tayo, pag-aaralan pa natin. O ano magiging epekto niyan? O di food crisis kasi titigil na sila, hindi na sila magtatanim. To be honest, hindi po kami nanawagan na itigil. Ang sinasabi ko nga po sa inyo, nagpapakabayani kami ngayon dahil lahat po tayo magugutom pag uminto. Nagsasakripisyo na lang para sa kapakanan ng iba. Ito ang daing ng grupong Truck Drivers Philippines o TDP dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kanina, kabilang na rin sila sa lumahok sa transport strike upang manawagan ng aksyon mula sa pamahalaan. Ayon kay Truck Drivers Philippines founder June Magno, kung patuloy na tataas ang presyo ng diesel, may posibilidad na tumigil na lang sila sa pagbiyahe. Sa ngayon, anya ay may ilan na rin sa kanilang kasamahan ang tumigil na sa pagbiyahe ng truck matapos na lumipat sa ibang uri ng hanap buhay. Ang sabi ko nga po, 30 Mag-vlogger na lang kayo. to 40% po ang diesel cost namin. Kahit po maglagay kayo ng toll, nabawasan kami ng discount sa toll, wala po, hindi po namin mararamdaman. Dahil po iba po ang jeep, iba ang truck. Ang rate namin po, nung wala pa pong crisis sa langis, hindi na po nga namin alam kung paano kami makakapagpasweldo at magtatrabaho, magninegosyo. Ngayon pang nagka-crisis, pero ang masaklap, wala po kaming natatanggap na kahit anong programa, kung ano ba ang plano ng gobyerno sa aming tracking. Pangamba ng Truck Drivers Philippines, kung walang gagawing aksyon ng pamahalaan, ay posibleng magresulta sa food crisis ang pagtigil nila sa pagbiyahe. Baka next month, lahat po tayo na Pilipino, baka wala po tayong kainin. Yun ang mahirap. Daan po natin, ang truck po ang pinakadelikado na huminto sa lahat. Dahil po tayo ay damay-damay. Damay-damay na to. Kahit mga negosyo na maliliit, tigil na rin. Hindi na kami naririnig. Kasi although hindi namin sila mga miyembro, mga suppliers yan, mga service providers sa supply chain ng mga at mga buyers din ng mga malalaking kumpanya. So marami na rin nagsasara at alam namin na marami nang hindi nag-hire. Apektado na ng mataas na presyo ng langis ang maliliit na negosyo. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., dumarami na ang mga micro at small enterprises na napipilitang magsara, habang ang iba naman, imbes na mag-expand, ay tumigil na sa pagkuha ng bagong empleyado. Ang bawat dagdag sa gastos mula sa pamasahe, kuryente hanggang sa presyo ng mga bilihin ay kritikal para sa mga maliliit na nagnenegosyo. Kung sa mga malalaking kumpanya, walang question nila ang taas sahod na hiling ng mga manggagawa. Subalit 90% ng negosyo sa bansa ay micro-enterprises na survival din ang hanap ngayong krisis. Meron tayong mga pinopropose how to save cost, yung for day labor, yung mga gano'n. Yan, pag voluntary, even yung mga malalaki, okay yan. Pero pagka ginawa mo compulsory, no formula fish oil, lalo na sa mga micro, hindi po pwede yan. Higit pa ng ECOP na bagamat deregulated ang oil industry sa bansa, may kapangyarihan pa rin ang gobyerno na makialam, lalo na kapag panahon ng... Wala, ayaw makialam ng mga gobyerno. Wala silang pakialam, basta importante. Meron silang paldo-paldo. Ngayon, wala na tayo makita nito. Ang nakikita na lang natin is panay krimen. At ang masaklap isa sa nakikita nating sinyas, nagsipagbalikan na yung krimen at masaklap ngayon, pati mga pulis. Dati nang pinapagalitan ni Tatay Digong, pinapanis niya yung mga yan . Tinatanggal sa serbisyo, pinapadala sa Mindanao.
Pero ngayon, as in nagiging rampat na. Kasama na rin yung pati pulis. Nais po natin yung babanggitin na tanging sa Philippine National Police lang po ang makakita na mismong kabaro, maging ito man ay aktibo, awol o dismiss, na sila po tutugis, puhuli at magpapakulong kung kailangan sa mga nasabing suspect kapag sila po ay nagkamali o lumabag po sa batas. Nasa kalagitnaan ng kanilang biyahe ang turistang ito. Sa kahabaan ng Macapagal Avenue, Parañaque City nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. May binaril dito na isang Fortuner. Sa video, makikita ang mabilis na pagsakay ng dalawang lalaki sa silver na van bago ito pinaarangkada. Ang insidente, inkwentro pala sa pagitan ng mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group at ng mga suspect sa pagtukot sa isang negosyante. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, April 14 ng umaga nang harangin ng mga suspect ang negosyante habang pauwi ng bahay galing sa Makati. Kinagabihan, tumawag na ang mga suspect sa pamilya nito upang humingi ng ransom sa halagang 50 million pesos. Nagkasarado po sila sa tawaran ng from 50 million ay napababa po nila sa 10 million. Nung saktong alas 10:30 na... O, di ba? Ganyan na yung pangyayari ngayon. Dati nga kay PRRD, o bago si PRRD, grabe talamak yung riding in tandem. Kaya dati pag may nakikita ka na motor tas may angkas sa likod, medyo kabado ka eh. Pero pagdating ni PRRD, ng administrasyong PRRD, nawala yung mga yan eh. Nawala yung laglag bala. Pero tignan nyo ngayon, nagsibalikan na. Mga kapamilya, patay po ang isa sa dalawang suspect na naharang ng Quezon PNP sa checkpoint habang papatakas matapos na hold upin ang dalawang convenience store sa San Juan, Batangas. Ang mga suspect nagpaputok ng baril sa mga pulis na nagresulta sa engkwentro. Balot ng dugo ang motorsiklong ito. Dati wala nang balitang ganyan yung riding in tandem na yan. Ang dalawang branch ay Laia Aplaya at lumipat sa barangay Nagsaulay. Natangay nila ang nasa 170,000 pesos na cash. Agad nagkasa ng dragnet operation. Grabe. Tapos yung presidente, pa-jogging-jogging, nagbubuhat-buhat. Alam mo yun? Sinong may sakit? Sabay tawa naman yung himod puwet. Binuhat na parang barbell ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10 kilong bigas sa gitna ng kanyang pamamahal. Later on, oxygen. Ito sa mga manggagawa sa Maynila. Ginawa niya ito para ipakita na rin sa publiko kung gaano siya kalakas at walang karamdaman. Grabe, no? Sabi daw, hindi daw siya palaaway, hindi daw siya nagiganti. Anong ginagawa niya? Alam mo, gawain din ng tatay mo yan dati. Nagpapakita, nagbabaksing-baksing pa eh. Tapos nagpapakita siya na fit siya. Pero, a few moments later, tigok! Abangan natin yan.